Hindi pa rin nga maubos ang malalaking ayama dito sa ating palisdaan kahit nahulihan na natin ito. May nahuli na naman yung kapatid ko dito habang nagtatambak ng isang malaking magtatawid. Kahit walang sipit ay napakalaki nito. Kapag may palisdaan ka, bibihira kang mawawala ng ulam. Napakaraming pwede mong makuha dito tulad ng mga isda, ayama at ipon. Kasama ko ngayon ang dalawa kong kapatid, kami ngayon ay manlalambat naman dito sa isa naming palisdaan na inariendo. Kapag may palisdaan ka at walang ulam, madali lang ang dumiskarte, siguradong makakalibre ka sa ulam. Naandito nga tayo sa isa naming palisdaan kung saan manghuhuli kami ng mga pwedeng iulam. Kung ano yung sumabit sa lambat at pwedeng kuhanin, dadalhin na namin. Pagkalapag pa nga lang nitong mga lambat ay nagsipagdawihan na sila. May mga tilapia at mayroon ding mga bangus na dumahoy dito. Maya-maya pa ay nakita kapatid ko, malaking bangus yung dumahoy. Ang mga tilapia nga pala na nakuhuli namin dito dahil tubig alat ang tubig namin sa palisdaan ay mga ganitong itsura. Tilapyang native o tilapyang gloria. Ang mga bangus namin dito, ito yung mga sukat. Hindi na namin nga pala yan pinapakain dahil maghuhulog na ulit kami dito ng mga panibagong similya ng mga bangus. Itong mga nandito mga bangus, ito yung mga natira na hindi lang napasama noong nag-harvest kami noong nakaraang buwan pa, medyo matagal na rin. At dahil nga sa may mga pag-aayos na gagawin dito sa palisdaan ay hindi pa namin to mahulugan ng maramihan. Ito nga yung mga padawi namin dito, bukod sa mga isda ay meron ding mga ayamang dumadawi. Kapag kasi napapadaan sila, sumasabit yung kanilang mga sipit at saka yung kanilang mga galamay, hindi na sila makaalis dito. Kaya nga lamang itong napadawi naming isa ay medyo payat pa, kaya hindi namin ito kukuhanin, papakawalan na lang ulit. Maya-maya pa, ayang na naman ang dumawi. Pero sa pagkakataong ito, mataba na siya. At alam nyo ba yung ganyan sukat, yaan yung masakit manipit. Yung ganyan sukat po kasi yaan kalimitan talaga yung matatalim pa ang sipit. At maya-maya pa nga po ay nakahuli ulit kami dito ng isang bangus, ayos na ayos, may pang-ulam na naman. At maya-maya nga po ay meron kaming napadawing isang isda dito na hindi namin alam ang pangalan. Ito po ay parang isdang dagat po pero nahuli namin dito sa may palisdaan. Kung alam nyo po ang tawag dito, comment nyo naman po dyan sa baba. Kinuha na rin po namin yan dahil maraming beses na rin naman po kaming nakapanghain yan. May mga mangilan-ngilan din po na mga bidbid na nakakapasok dito sa aming palaisdaan. Kapag naman po tilapia, tinitingnan muna namin baka po may itlog sa bibig. Yan! At nung pagdating nga po namin dito sa may bandang dulo, ay nagsipagtalunan po yung mga bangus noong sila ay nabulabog na. At kanina nga pala po nung kami ay nalalambat doon sa kabilang sulok ay dito pala po sila nagtakbuhan. Kaya nung pumunta po kami dito ay nabulabog sila. At yan nga po, ang dami pong nagsipagsalpukang isda dito sa ating lambat. Kaya nagdesisyon po kami na hanguin na po ito para maiwasan po yung pagdami po ng huli. Dahil okay na rin naman po itong aming mga nahuli, ayos na to, sapat na pang ulam. Sa mga ibang araw na namang po ulit kami manlalambat. Ayan po, sa estimate ko po, nasa 3 kilo po itong aming mga nahuli. Grabe, napakasarap po nito, sariwang-sariwa. Siguradong masarap na naman po mamaya ang ulam, fresh na fresh po. At pagkatapos po namin maglambat doon sa kabilang palaisdaan, dumako naman po ako dito sa isa pa nating palaisdaan na pinariendo na kasalukuyang pong pinapagawa. At maya-maya nga po habang nagtatambak ang mga kapatid ko ay nakahuli po siya dito ng isang malaking ayaman na magtatawid. Hindi na po ako nagtataka na makakahuli siya dito dahil dito rin po mismo sa palisdaan na to kami naghukay ng mga lungga kung saan kami nakahuli ng malalaking ayama. Sayang nga lamang po dahil wala po itong sipit. Kapag po ganito ang ayama na matagal na walang sipit, kalimitan po ay sila ay hindi tumataba ng todo. At kapag ganito po kalaki na rin, hindi na po sumisibol yung kanilang sipit. Kung sumibol man po ay maliit na po. At yan po yung mga nahuli naming isda, ayos na ayos, may pang-ulam na. Pagdating nga po dito sa bahay ay nilinis na lamang po para mailuto na po kaagad. Ito po yung tilapia ng malasa. Dito po natin yan lulutuin sa palayok. At ito po yung ating ayama. Meron pang isa tayong nahuli na naglulunupong ayama. Sinilansan ko na nga lang muna po dito sa palayok. Ayan, kanina tumatalon-talon pa po ito. Ngayon ay uulamin na.
Ito pong isang ayaman na to ay nagluluno o nagpapalit po ng balat, yan po yung masarap. Kaya nilagay ko na po dito yung mga rekado, asin, kamatis, luya at saka po bawang. Tapos nilagyan ko po dito ng pamintang durog at saka po siling berde. Nilagyan ko din po ng seasoning pampalasa at higit sa lahat, suka. Tapos inilagay na rin po natin dito yung ayama. At dahil iisa naman po siya, hindi na po natin to ibinabad sa yelo. At total wala rin naman po siyang sipit. At yan nga po, medyo nahirapan po tayo dito dahil buhay pa po talaga siya. At dito na lang po natin siya ilalagay sa ibabaw, pero nanlalaban po talaga. Sa tansya ko po, kung halimbawa na kompleto po ang 2 sipit ito po ay higit po sa 1 kilo ang timbang, lalo na po kapag mataba. At yun, napakalma rin naman po natin, kaya tinakpan ko na po at sinindihan po itong ating gasol. At makalipas po ang ilang minuto, kumukulo na po, nangangamoy na yung ating niluluto, napakasarap. At habang kumukulo nga po ay humahalimuyak na yung amoy, grabe, napakabango na po at nakakagutom na. Bale, ito po ay pakukulan pa natin ng mga ilang minuto pa, pero bago yon ay lalagyan muna po natin ito ng asukal at saka po ng mantika. Yung sa asukal po para mabalanse po yung lasa. Yung sa mantika naman po ay nakakatulong po talaga yan sa lasa. At yan, makalipas po ang ilang minuto, halos malapit na po itong maiga, luto na ang ating paksiw na isda na merong ayama. Hinango ko na nga po at grabe, napakalaki po talaga, no, pulang-pula po. At syempre ito pong nagluluno o yung soft shell po na tinatawag, napakalinamnam po niyan. At yun, tinawag na nga po ang pamilya, oras na para kumain. At syempre, kinuha ko na po itong nagluluno na to at kumuha na rin po ako dito ng tilapia. Napakalasa po niyan. At alam niyo po, yung ganitong klaseng tilapia ay mas malasa po siya kumpara po dun sa malalaki na nabibili natin. Tapos papartnera natin ng kaping barako, panalong panalo po. Ito po mga nagluluno po ng ayama, ito po ay napakalasa. Kung halimbawa po na kayo ay hindi pa nakakatikim nito at kung kayo po may pagkakataon na makatikim po ng ganito, ay subukan nyo po dahil kakaiba po talaga yung lasa niya. Napakasarap at malambot po yung kanyang mga balat. At yun, sa ngayon po ay hanggang dito muna po ulit ang video natin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating content ngayong araw at sana nag-enjoy po kayo at sana ay patuloy nyo po kaming suportahan. Maraming salamat po sa ating mga followers, subscribers, and Facebook reactors. Muli po, ako po si Marvin Almanon. Maraming salamat po.